Hello po, Pinolang sa good morning po ulit. Morning. Tayo po yung simulan sa ating gawain, pero gagawin po natin isang napakatagang bagay na tayo po mananalangin unang-una sa ating Panginoon. So tayo po mananalangin. Panginoong Isus, naroon po muli kami. Pupuri, magpapasalamat po sa iyong harapan. Malapit, Panginoon, sa iyong presensya. Dinadalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pamuna. Guidance, Panginoon, rin sa lahat ng aming gagawin. Lord, patawagin na po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Pakalamisin na po ang bawat sa amin, sa lahat ng mali na aming na gagawa, Panginoon. Patawagin namin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kung maging karapat-dapat kami, Lord, sa tanong ng bakit ko. Lord, i-bless na po, Panginoon, siyang gagawa ko yung para sa iyo, sa mga mawik, mututog, gawin ko sa aming pastor. At sa bawat sa amin na rito, dalangin namin na gawin kong ready ang aming puso, ang aming isipan sa pagtanggap, Panginoon, ng inyong mensahe sa amin. Naway ang mga bagay nito ay may apply namin sa aming buhay, nagkamit namin sa pang-araw-araw. Alam namin, Lord, na napakahalaga nito. Yung mabubuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya Lord, bless na po kami ng bawat isa. Sa aming mga kasama, ingatan po sila. Dahil sila ng mga isipigtas, Panginoon, sa lugar nito. At makasama namin sila, Lord, sa paglikod sa iyo, sa pagpupuhay sa iyo, sa pag-aaral sa iyo, gayon din sa pag-aaral ng salita. Mga Lord, tinumit namin ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mga ito, at tinataas namin yung pangalan, pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang nasa unahan namin narinig. Good morning po sa ating lahat. Pwede na po kami kapuya natin ang mga. Bago po tayo mag-awit at bayan po natin ang bawat isa. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by the light. Let the earth see you are freedom. For my God is the light. You welcome me. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by the light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. You welcome me. I'm not ashamed of the gospel.
Everything is beautiful, everything's so beautiful. No, I'm not the same, but like you think, I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're here, everything is beautiful, everything's so beautiful. I know I'm not the same, but like you think, I wanna be with you, I wanna be with you. I'll be singing you always. In your presence, God, is where I wanna stay. Come in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so beautiful. No, I'm not the same, I like you change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're here, everything is different, everything's so beautiful. And no, I'm not the same, but I like you change. I wanna be with you, I wanna be with you. And I remember how you found me, and I never stayed away. All my failing surely would have drowned me. You knew me away. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne.
Did I remember how you saw me through the eyes of your lips and don't your beloved for me till you bring you are my freedom. Jesus, you're the reason I'm feeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life, you are my freedom. Jesus, you're the reason I'm healing again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. 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 I'm feeling where would I be without
you are more than enough. There's one thing I know, that you love me so. Jesus, you are more than enough. Only you never abandon me. I'm feeling kindness, a father who wanted good. My father, you never give up. Even they throw you around, standing before you now. Jesus, you are more than enough. This is one thing I know, that you love me so. Jesus, you are more, you are more, forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle of my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle of my life, you are enough for me. When it's going right, standing before you now, Jesus, you are more than enough. It is one thing I know, how you love me so. Jesus, you are more, you are more. Even this going right, standing before you now. Jesus, you are more than enough. It is one thing I know, how you love me so. Jesus, you are more than enough for me. Amen. Tuloy po ang Panginoon sa awitan. Napakagandang mga awit na kung sabi nga kung titingnan po natin yung bawat lyrics, tunay na nabe-bless po tayo sa mga awit na yun. At sabi nga, tanong din kanina, asan kaya ako kung wala yung Panginoon sa buhay ko? So ngayon po idadako po tayo sa ating pananalangin para sa mga bata. At nakita ko po na dumating sila kanina, kaya tinatawag na po yung mga bata dito sa harap para po i-atin silang panalangin. Kagaya nga po ng napakahalaga kasi ng tungkulin bilang mga magulang, lalo-lalo sa mga batang ito, yung patuloy na ilapit sila sa Panginoon at ito yung gawain natin bilang kanilang mga magulang at guardian. Kaya patuloy natin silang ipapanalangin itataas sa Panginoon dahil kailangan nila ito.
So ito na po ating makakamit sa mga kabataan ito. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Panginoon Jesus, muli sa pagkakataon ito na dadako kami, Panginoon, sa pasasalamat, Lord, sa buhay ng mga batang ito at patuloy namin sila itataas sa iyo. Lord, salamat dahil sa kanilang murang edad. Alam namin, Lord, na magiging maganda yung kanilang buhay dahil sa mga pagkakataon ito pa lang, lumalapit na sila sa iyo, Lord. At salamat, Lord, sa pagkakataon din na binigyan sa kami bilang mga magulang guardian na nagagawa namin, Lord, ang mga tungkulin kagaya nito na hindi namin pababayaan ang mga batang ito na gano'n na lang. Pagpos patuloy namin silang papalalangin sa iyo, ilalapit sila sa iyo, ipapakilala ka namin bilang kanilang Diyos sa kanilang mga buhay. Pero i-bless na po sila, pagpalain sila, Lord, sa dami ng mga pangailangan. Kaya din, Panginoon, ingatan niyo po sila, magbigay ng knowledge and wisdom, Lord, sa kanilang mga pag-aaral. I-guide niyo sila, gawin niyo, Panginoon, patuloy na lalakad sila ayon sa iyong kalooban. Muli, Lord, nagpapasalamat kami at alam namin, Lord, na magiging matagumpay lamang kami ng mga buhay kung patuloy silang lalapit sila at kikilanalin ka bilang sarili ng Panginoon Diyos at tagapagligtas. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa buhay ng mga batay ito, pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So yun nga po, no, bago po natin po ang ating mga kaloob, i-share lang po ako sa inyo. Pero hindi ito po yung napanood ko agad. Kanina madaling araw po kasi may napanood po kami movie ang tungkol mga bata. Yung Instant Daddy. Opo, Gerald po yun. So yun po, no, napakahalaga po kasi talaga ng yung ginagawa po natin para po sa ating mga anak. Kaya ito naman po, kanina sinindi Pastor yung title ng kanyang message is yung alay. Sabi ng asawa ko, tayo malapit ba sa kwento mo yan? Sabi ko, oo, konti lang yung pagitan, mga ganyan na. So ikaw kasi, meron po isang lalaki. Sa sinimulan na bigla. Meron po isang lalaki, hindi ito ordinaryong lalaki, pero siya po yung tamad na lalaki. Bakit ko po nasabi ito? Kasi sabi po doon, itong daw pong lalaki ito, hindi po siya nagtatrabaho o wala po siya ibang ginagawa, kundi manghingi doon sa mga tao kung saan siya naroon. So hindi po siya nagtatrabaho, ayaw po niyang paghirapan yung kanyang kakainin. Kaya ginagawa po niya, nangihingi, nangunguha, ganun po yung ginagawa po niya. And then one time, habang nagugutom siya, nakita po niya yung tindahan ng prutas at kukuha po siya ng isang, sabi nga, mansanas. Pero nung ginagawa po niya nito, nakita po siya ng isang lalaki o yung isang tao po dun sa lugar yung kanyang gagawin. Kaya ginawa po nito, hinabol po niya itong lalaking tamad. At dahil sa takot ng lalaki, nakarating po siya sa gubat. Yan. At nung nasa loob na siya ng gubat, siyempre medyo nakakatakot dahil maraming mga hayop na medyo hindi siya sigurado. At nakita niya, nakita siya. Kasi nakakatakot yung yung sabi dito wolf. Nakita niya yung wolf na gumagapang. Kasi yung wolf na to, dalawa lang yung paa niya. So nahihirapan lumakad yung wolf na to. At nung lalapit siya dun sa wolf, dahil gumagapang ito, nakita niya yung leon paparating. So ginawa niya, nagmadali siya, pumalit siya sa puno. At nung nandun siya sa puno, nakita niya, sabi niya, ako, delikado itong wolf na to sigurado. Papatayin ito ng leon. At yun na nga, at lumapit niya, nung papalapit yung leon doon sa wolf, na gumagapang dahil hindi siya makalakad ng maayos. Pero, yung in-expect ng lalaki hindi nangyari. Bakit po? Kasi dala-dala ng wolf, nung lion, yung pagkain na binigay niya doon sa wolf. Kasi syempre nga, hindi capable yung wolf na umahanap ng sarili ng pagkain. Yung pala nangyayari, dinadala siya ng lion ng pagkain. So namangha yung lalaki, natuwa siya. Sabi niya, kakaiba talaga yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga likha. Hindi niya pinapabayaan at sigurado ako meron siyang plano kung bakit niya ginagawa ito sa kanyang mga likha. At naisip niya rin, sabi niya, sigurado rin na ang Panginoon meron yung plano sa kanyang buhay. Okay. So, nakita niya yung event, namangha siya, at talagang natuwa siya kasi nga, nakita niya yung plano ng Panginoon. At dahil dyan, na-inspired siya. Na-inspired po yung lalaki. Ano po sa tingin niyo ginawa niya?
nagtrabaho. Pagbaba niya. Actually, ginawa po niya, pagbaba po niya, bumalik siya. Bumalik siya dun sa lugar ng pinanggalingan niya at naghanap siya ng bagong pwesto. So, lumipat ng pwesto. So, umanap siya ng magandang pwesto na kanyang tatambayan at nag-antay siya ng may taong tutulong sa kanya. Unang araw, nag-antay siya, tinis niya yung gutom niya. Walang nagbigay sa kanya. Second day, tinis pa rin niya yung gutom niya, inantay niya kung mayroong tutulong sa kanya. Pero wala pa rin tumulong sa kanya. At sabi nga sa sobrang gutom niya, umalis na siya sa kanyang pwesto at naglalakad. Along the way, habang naglalakad siya, may nakasalubong siya isang wise man o yung medyo matandang tao. At sabi nga rito, napakaganda ng ginawa ng Panginoon dun sa Saul. At alam niya yung mga plano ng Panginoon. Pero sabi niya, pero bakit kaya sa akin? Hindi ko maintindihan bakit hindi ako tinulungan ng ibang tao o yung plano ni Lord parang hindi maganda para sa akin. Sabi sa kanya ng lalaki, alam mo kasi, ang Panginoon totoo, mayroong plano sa bawat isa na maganda. Pero nagkakamali ka kasi ng tinitignan o ng perspective. Bakit? Akala mo, ikaw yung wolf. Pero sabi, ang totoo, ang gusto ng Panginoon sa iyo, ikaw dapat yung maging lion. So, sa buhay po natin, kung isipin po natin, oo nga, no? Marami tayong pinagdaraanan, marami tayong lugar na pinupuntahan, o marami tayong mga bagay na pinagkakabalahan. At meron tayong mga sign na nakikita na binibigay ng Panginoon, pero minsan, mali po yung ating pagkakaintindi. So, napakahalaga po na palagi tayo malapit sa Kanya, ini-inquire sa Kanya kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin at maintindihan. Hindi po madaling maintindihan ang sabi nga ang way nila, ang way ni Lord hindi katulad ng way ng tao, yung pag-iisip ng tao. Kaya yun po, no, sa buhay po natin, isipin po natin maigi kung ano po talaga yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Gawin po natin yung kalooban niya at mangyari lang yan kung susunod po tayo sa mga sinasabi po natin, Panginoon. Ibibigay po natin yung puso, mag-isa paglilingkod sa Kanya at paglapit sa Kanya at gawin yung Kanyang mga kalooban. Kagaya po ng pakuha natin kaloob, tayo po manalangin. Papasalamat sa Kanyang biyaya. Panginoong Isus, salamat nga po, Lord. Dahil tuwing napakabuti mo sa amin, palagi mong pinapakita, Lord, ang iyong pagmamahal, ang iyong patuloy na pagsuporta kundi sa lahat ng aming pangailangan. Kung anong bagay na meron kami, ang kadahilan ng lamang nito ay ikaw. Kaya Lord, hayaan mo sa mga oras na ito, ilagay namin ang aming puso, ang aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam namin, Lord, hindi mo kailangan ng mga bagay nito, pero dito namin maipapakita ang aming katapatan sa iyo. Kaya Lord, i-bless na po kayo ng bawat sa labi ng manilikom sa umamin ito. Pagpalain na po ito, at alam namin na magagamit lamang ito para sa ikatataas at ikalalago pa ng nanggawain at ng iyong pangalan. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa tagapag-ingat, i-bless niyo nga po siya. At alam namin, Lord, na magagawa niyo Panginoon ng iyong pumuli para sa iyo lamang. Maraming salamat pumuli, maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dadaan po tayo sa ating mga announcements. Patuloy po natin sinasabihan at pinapaalala sa bawat isa. Yung, kung meron po tayong mga suggestion, kaya request and concern at appreciation, pwede po niya i-email sa ating terosevangelical.church@gmail.com at ating Facebook page, yung PBC Pateros Evangelical Church, at yung ating messenger, yung pogi at magaganda. Yan. Nagsasend po rin ako dyan, kagaya po ng mga gawain natin yun. Nilalagay ko po agad dyan para magandang po tayo na sa gawain po. At meron po ng mga birthday celebrants from February 25 to March 2. So malapit na po pala matapos yung February at nasa katong tayo. Happy birthday, Tina! Andy Bumandag, February 26. February 27 si Jocelyn. Day Kami. February 26 si Sandalo. Pero wala si Jocelyn. At February 26 si Saina. Wala sa Nation Sky. At February 27 din si Alicia Gamboa. Wala siya. Gamboa. Si Trixie Gamboa. Wala siya. February 27.
At si Blue Gamboa, si Big Blue, sa bali 48. At March 1, si Rochelle Comisona. Happy birthday at happy birthday ulit sa mga ating birthday celebrants from February 25 to March 2. So yun nga po, dadako po tayo sa pagkintay ng mensahe, pero muli pinapaalala po sa inyong lahat na unang-una, kagaya mo na bagay ko din ng karaan, madali po tayo makalimot. Kaya kung may pagkakataon po, isulat po natin yung ating mga maririnig, din yung ating mga makikita po dyan sa ating TV. Para sa mga pastor, i-review natin at mapag-aralan natin. At siyempre, hindi lang ito magtatapos yun, kapag kailangan po natin, mai-share po natin ito sa iba. Kaya yan natin po sa ating isipan sa pagiging salita at tawagin ko ng ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso. Salamat po. Good morning po. Salamat sa Panginoon. So, welcome po. Tony. Nandiyan po si Tony. Tony muna. Salamat po. Nakasama po namin siya. Tingnan niyo po yan ha. May karamdaman yan, hirap na hirap yan, nandito kasama po natin. Pero Tony, nagulat ako sa inyo. Long hair pa lang kayo. Mamaya pagugupitan ko po kayo ha. Long hair. So parang ito pag-uusapan po natin kagaya na sinabi ng kapatid na Crisis tungkol sa pagiging alay. Sino po nanonood sa inyo ng TV? O sino sa inyo rito mayroong TV? Meron, no? Alam niyo po, napakasarap na meron kang alay. Tama ba? Sa tingin po ninyo, ano kayang dahilan bakit ang Israel nakakatayo pa rin? Sa tingin po ninyo. Ang sa dahilan dyan, mabibigat ang kanyang alay. Alay niya ay Amerika, United Kingdom, puro makapangyarihan, puro malalakas na bansa. Kaya kahit kinikira siya nung mga nasa paligid niya, nakakatayo pa rin siya. Kasi meron siyang alay. Meron siyang mabibigyan na alay. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa alay natin. Ang ating Panginoon ay bibigay sa atin ng karunungan kaagad. Panginoon, maraming salamat dahil ito ang pinakamabigat na alay namin sa buhay po namin. Pinakamabigat na kakampi namin sa buhay po namin. Kaya hayaan niyo, Panginoon, na sa umagang ito, makita namin kung paano magkakaroon kami ng kalakasan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Buksan niyo po, maging maliwanag ang isipan, aming puso, sa pagtanggap po sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. During crunch time, sino pong ina-expect na kakampi natin sa buhay? Sino po ina-expect natin kakampi natin sa buhay? Sabi lang, ang pinakamagandang kakampi po daw natin sa buhay, number 1, is yung asawa natin. Tama? May mga asawa. So kung wala ka pang asawa, wait lang. Huwag ka ba naman mag-asawa? 15 ka pa lang, gusto mo na mag-asawa. Huwag mo na. No? Pagka na, medyo okay ka na. So dapat, mayroong magandang kakampi. Ang isang pinakamagandang kakampi is yung iyong pamilya. Number 1 yan. Sa buhay na ito, ang pinakamagandang kakampi mo is yung pamilya mo. Lalo-lalo na yung nanay at tatay mo. No? Kasi bakit? Alam kasi yung in and out ng buhay mo. Kaya lang intindi na kuminsan mayroon kang sumpong, kuminsan, di ba? Mga nanay at tatay. Di ba, alam natin kapag may sumpong yung anak natin. Ako, anak, may sumpong ka. Ano naman sabi? Tignan mo yung buwan. Bilog. No? Parang yun ang kasiyan no? O kaya, anak, mainit ang ulo. Ano po kung bakit? Sabihin ng nanay. Sabihin ng anak, bakit? Bakit nilalang mainit ako? Halata ba? Sabihin ng anak. Oo, anak. Kasi alam ko meron ka ngayon. Kaya mainit ang ulo. Sino po rin kayo mga babae pag meron mainit ang ulo? Pag meron pinagdadaanan, mainit ang ulo. Tama? So, sa ating Panginoon, nung nag-umpisa siya kanyang ministerial duties in this world, napakahirap po.
ng kanyang kalagayan. Bakit? Kasi yung kanyang pamilya na supposed to be natutulong sa kanya, yun ang mga opposition niya. Napakahirap po ito. Napakahirap. Naranasan niyo na ba na ikaw, pangarap mo maging, halimbawa, gusto mo maging IT ka. Ayaw ng nanay at tatay mo. Ang gusto nila maging isang arkitekto. Pero ayaw nila. Gusto ko maging IT ka, pero gusto nila maging arkitekto. Anong gagawin mo? Di ba ang hirap? Tapos sabihin ba sa'yo ng pamilya mo, o sige, kung hindi naman gusto mo, mag-aral kang mag-isa mo, hindi kita susuportahan. Anong gagawin mo? Bilang anak, ayusin mo yung damit mo, ilalagay mo sa maleta, para maging maayos. Di ba gagawin mo? Anong gagawin mo? Tingnan po natin ang ating Panginoon. Kung paano, nangangaral siya, pero ang isang matinding oposisyon ay ang kanyang pamilya. Mark 3:20-21. Pwede po pakibasa? 1, 2, 3. Sabi diyan, then Jesus entered the house. A crowd gathered so that he and his disciples were not even able to eat. No? Ano sabi diyan sa verse 21? Tingnan mo natin. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Nakaranas ba kayo ng ganyan? Meron kang ginagawa, tapos sinabi ng magulang mo o ng mga kapatid mo, huwag yung pasin yan. Mabuti kung ibinabalik na gano'n. Diretso gano'n So, ano iisipin mo pagka gano'n? Yung pamilya mo, hindi ka suportado, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ganito po yung istorya kay Jesus Christ. Kaya kung sinipuno nyo, wala siyang disipulo na kapatid niya. By the way, ang ating Panginoon po, pag binasa po natin, meron po siya mga kapatid. No, baka isipin nyo, single lang siya. Nag-iisang anak, unikong iyo. Hindi po. May mga kapatid po sa laman ng ating Panginoon Jesus. So, wala. Yung kanyang pamilya na supposed to be tutulong sa kanya, ano sabi? May tama yan. May topak yan. Wala sa tamang pag-iisip. So kapag gano'n, ang mga tao na nasa paligid mo, alimbawa, sa loob ng bahay mo, pag may ginagawa ka, parang ganito, sino po sa inyo yung totoo? Yung totoo po, nag-aaral ng salita na doon sa bahay. Nagbabasa. Ayan, salamat po sa tatlo. At least meron tatlo. Hindi ko po. Sino po yung nagbabasa sa inyo ng Bible sa bahay? O kaya, okay lang po, baka kasi, Pastor, kasi hindi po ako nagbubukas ng Bible. Naggagamit po ako ng computer. O sige, sino nagbabasa sa computer? Salamat po. No? Baka, kasi Pastor, pag magbabasa ako, nasisira yung internet namin. Bakit kaya? Nung nawawala ako. Again, nagbabasa ka. Tapos sasabihin ng mga kasama mo sa bahay, wala ka nang ginawa kundi magbasa ng Bible. Wala ka nang ginawa kundi magbasa ng Bible. Hindi ka na nag-aaral sa klase mo. Sinasabi sa'yo. Pero mga grade mo naman, 91, 92, 93, 94, baka ina-expect nila 100 yung grade mo. No? Parang sobrang binabaliwala na yung ginagawa nating pag-aaral. O kaya, pag nagbabahagi ka sa mga kamag-anak ninyo, sinasabi nila, ng mga kapatid mo, o kaya ng nanay, o sino man, pumapasin yan. Ewan ko ba dyan, parang buwan na nagbasa ng Bible, parang nawala sa sarili. Nakakaraso ba kayo gano'n? Nung nagbabasa ka ng Bible, ang tingin sa'yo ng tao, weirdo ka na. Weirdo ka na. Bakit? Una-una, yung mga kasama mo sa trabaho, yung kasama mo sa tuwing Biyernes na TGIF. Ano ba yung TGIF tuwing Biyernes? Inuman. Di ba? May gagawin. Hindi ka na nila kasama ngayon. Dahil nagbabasa ka ng Bible. Ano isipin nila sa'yo? Supposed to be natutunan
tinutulong na kamag-anak natin, kagaya ni Jesus Christ, ang sinabi, wala sa hulog si Kristo. Baliwala lahat ng kanyang sinasabi. Kaya pala, sinabi ng ating Panginoon dito sa Matthew 10:21-22, basahin ko natin. Brothers will betray brothers to death. Tingnan mo yan. Darating pala yung time, yung kapatid mo ipagkakalulungan hanggang kamatayan. Ano ba? And a father his child. Pati yung tatay mo, pwedeng okay sa kanya kahit mamatay ka. Children will rebel against their parents and have them put to death. So, ibig sabihin talagang darating pala yung time, yung mga kamag-anak natin mismo, hindi papansinin mo sinasabi natin. Babali-wali. To the point na ipagkakalulo pa tayo. 22. All men will hate you because of me, because he who stands firm to the end will be saved. Again, sinasabi nito, maraming mga tao magagalit sa atin dahil sa faith na meron po tayo. Alam niyo ba na mayroong isang grupo, hindi ko po ba mabitin na may isang grupo, na sinasabi nila, hindi raw tayo dapat nagbabasa ng Bible. Bakit? Masisira daw ang ulo mo pag nagbasa ka ng Bible. Mukha na ho ba akong sira? Nawawala na ho ba ako sa sarili ko? Ang napansin ko lang, nung nagbasa ko ng Bible, nakaiwas ako sa ilong. Nakaiwas ako sa sugal. Nakaiwas ako sa sigarilyo. Nakaiwas ako sa pag-iisip ng hindi masama, ng masama sa kapwa ko. Kasi tamo na nagbabasa ka ng Bible, tamo na binabasa ang salita ng Diyos, nasasaturate yung utak mo. Nagbabago yung pananaw mo. Yung mga tao na galit ka, hindi mo gusto ko sabi, hindi kinakausap mo. Tama ba? Meron ba sa'yo gano'n? Buto nagbasa ka ng Bible, yung mga kaibigan mo, kung sino man yung kasama mo sa Bible, na hindi mo pinapansin mo na. Bakit? Kasi, hindi mo pwede silang magbago. Kaya nga sinasabi sa tayo din. Di ba? Pag na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na. Iba na ang pananaw mo doon sa kapwa mo. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Yung nasa loob na tahanan. So again, malaking part po ang ating pawikan. Tama ba? Di ba mas nakakaangat tayo kapag may suporta ng pamilya? Di ba? Kaya nga, the family that prays together stays together. Pero paano kung hindi nga siya naniniwala doon sa paniniwalaan mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? If you cannot beat them, join them? Kaya lang hindi eh. Kaya pala sinabi ng ating Panginoon noon pa, brother will betray brother to death. Masakit po yan. Tama ba? Masakit yan yung kapatid mo. Ibibetray ka para ikaw mamatay. Para patayin. Pati yung tatay mo o kaya yung anak sa tatay. No? Lahat ng tao magagalit sa atin. Dahil po yung time ganun. Na hindi kasi sila papayag sa paniniwalaan natin. Kaya pala. At nasa atin ng ating Panginoon ito, tingnan niyo po. So, Mark 3:31-34. Sabi nito, then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in to call him. A crowd was waiting around him, and they told him, your mother and brothers are outside looking for you. Ano sabi ng ating Panginoon? Who are my mother and my brothers? He asked. 34. Then he looked at these seated in a circle around him and said, here are my mother and my brothers. So kapag tayo pala, kaya totoo yung ginagawa po natin eh. Yung John 1:12. Ano yung John 1:12? Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon ay ituturing na anak ng Diyos. Kaya, kung meron bang hindi natin kasama rito sa church, ibang church, pero tinanggap si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, nanalig at sumampalataya sa ating Panginoon, they are considered son o children of God. So lahat tayo magkakapatid.
Naalala ko tuloy yung anak ko. Kasi nung bata pa po yung mga anak ko, sinabi ko sa anak ko, alam mo ba kapatid ko si Gary Valenciano. Tumingin sa akin anak ko. Yung isa ka na, pangdi ko ng kamukha. Ang laki ng diferensya. Pero di alam ng mga anak ko, sinasabi ko, kapatid sa pananampalataya. Kaya, si Gary Valenciano, kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya, minsan, pag nakita mo siya, pwede mo sabihin sa kanya, Tol! Brad! Bakit? Kamag-anak natin spiritually yung mga tao na tumanggap kay Jesus. So, pwede natin sabihin yan. Kaya tayo po nandito, di ba anong tawag po natin dito? Kapatid, sister, brother, ano pa, kuya, ate, nanay, tatay. Kasi sabi ng ating Panginoon, here are my mother and my brothers. So lahat tayo sa harapan ng Diyos ay pantay-pantay. Magkakapatid tayo. So, tinamig katabi mo. Okay lang ba sa'yo? Maging utol mo yan. Parang ay pumayag ng iba. Lugi po ako. Hindi. Sa harapan ng Panginoon, tayo ay magkakapatid. Walang pagkakaiba. Kahit pa ang kulay magkakaiba. May ngipin o wala, magkakapatid. May buhok o wala, magkakapatid. Kaya sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, buti na lang, tol, nandito ka. Again, sabi dyan, yung supposed to be na dapat kakampi, hindi naging kakampi. Hindi naging kaalay. Sino ba dapat kakampi ni Jesus sa ministerial act niya? Sino ba yung dapat natin mga kasama? Letter B, tingnan po natin. Teachers of the law. Mark 3:22. And the teachers of the law who come down from Jerusalem said, He is possessed by Beelzebub, by the prince of demons. He is driving out demons. No? Sabi nga rin dyan. Driving out demons. Alam niyo po, sidetrack lang po, no? Sino yung kinakanta niya yung Bohemian Rhapsody? Walang gusto umamin. Yung Bohemian Rhapsody, alam niyo yung kantang yan? Hindi ako naniniwala na hindi niyo alam yan. Easy go, go easy go. Yan yung kantang yan. Alam niyo yan. Alam niyo ba ito sa lyrics may nakalagay doon na purihin si Beelzebub? Doon sa kantang yan. Pero sa Bible po, si Beelzebub, siya yung po lang naman yung prinsipe ng mga demonyo. So again, i-advise ko po sa inyo, hanggat maaari, pero hanggat maaari, dapat, kapag mananampalataya ka, huwag mong kantahin niyang Bohemian Rhapsody. Bakit? Tinataas niyan yung Prince of Demons, si Beelzebub. Tingnan niyo po yung lyrics ng kanta. Pag kinanta po ninyo, makikita po ninyo yan. Lalo na mahilig sa video yung bumibili, yung bumibili parang gano'n. May ganyan yan eh. Easy go, easy go. May ganun pa yan. Di ba? May ganun pa yan. Pero hindi natin alam, ang ganda ng melody. Sister Melody, ang ganda ng melody ng kanta. Kaya lang, yung meaning ng kanta, tinataas pala, sasabi ko sana sa langit, tinataas pala yung Prince of Demons. Kaya tayo po, lalo na, mahilig po ako mag-video dapat mag-ingat para tayo, pumili tayo ng kinakanta natin. Baka hindi natin alam, pag kumakanta na pala tayo, tuwang-tuwa yung demonyo, yung prinsipe ng demonyo. So, tingnan po natin yung lyrics bago natin kantahin. Tama ba? Para hindi ko ma-uplift yung Prince of Demons. Hindi natin napapansin yan eh. Hindi natin napapansin. No?
mga teachers of the law, they should be the one to know Jesus more than. More than. Bakit? Kasi nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Paano gaya ganito? Dapat, lahat ng nagbabasa o talagang nag-aaral ng salita ng Diyos, naiintindihan nila yung ginagawa natin. Tama ba? Bakit ba tayo sumasamba tuwing linggo? Inutos ba? Makikita natin sa Hebrew na talagang inutos. So ginagawa natin mga bagay-bagay dahil nakasulat sa Biblia. So dapat, pag nagbabasa ka ng Bible, naiintindihan mo yung ginagawa natin. Halimbawa, kanina kumanta tayo. Sino po yung nakakot sa praise and worship natin? Kapag mayroon ng taas ng kamay ng puri, hindi mo sasabihin, ay, ang puri rito, susunod na linggo, hindi na ako pupunta dito. May pataas pa ng kamay. Tapos ngunit sinataas din yung kaliwa. Teka, titignan ko, ano ba una niya? Kaliwa o kanan? Ano inabangan mo? Kasi kaya nga lang pumunta rito, yung sinasabi ng Bible, sasamba ka kay Lord. At ang isang paraan ng pagsamba, nagtataas ka ng kamay. Bakit? Ang pagtataas mo ng kamay, isang paraan po ito na parang sinasabi mo, Lord, I surrender everything to you. Yun pong ibig sabihin. Hindi tayo sa nangangawit ka na ay tataas mo yung kamay ko. Well, hindi po yun. Dapat makuha natin yung essence, bakit natin ginagawa isang bagay. Bakit ba kailangan natin kumanta? Bakit kailangan natin kumanta? Hindi para mabuhay yung dugo ng iba. Para hanggang sa service tayo, lahat gising! Sabi mo sa katabi mo, gising! Lahat gising. Hindi tayo kumakanta for the sake na lahat habang nagsasalita si Pastor, hindi tayo tulog, gising tayo. Kasi kapag hindi natin gumawa ng kantang masasaya, hindi ang lungkot. Ganun ba yun? Hindi kaya tayo kumakanta ng masaya. Tingnan natin yung lyrics. Kasi masaya ba yung malaman natin na tayo may buhay na walang hanggan? Masaya ba yun? Kung dapat magsaya tayo, tama? Masaya ba yung malaman natin na tayo binibigyan ng Lord lahat ng pangangailangan natin? Masaya ba yun? Hindi dapat magsasaya, hindi. Ang bait ng Lord, ang bait ng Lord, kaya ako masaya. Hindi kita. Hindi halata. Tama ba? Kasi dapat makita. Makita. So paano paraan? Kakanta tayo. Bibigyan natin ng papuri si Lord. At ang pangako ng Lord, kapag siya'y napupuri sa ginagawa natin, natutuwa siya. At kapag natuwa si Lord, ano kaya pwede gawin sa buhay natin? Dapat isipin natin yun. Ano nga kaya yung gagawin ni Lord kapag natuwa siya sa atin? Napakasarap. So mga teachers of the law, na dapat makaunawa, makaintindi, hindi nila alam yung ginagawa ni Lord. Sino ba yung mga teachers of the law? Tingnan po natin, Matthew 2:3-6. Tingnan po natin. When King Herod heard this, he was disturbed. Verse 4. When he had called together all the people, chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was born. Okay? Diretso. In Bethlehem in Judea. They replied, for this is what the prophet has written. So yung ginagawa ng ating Panginoon, nababase sa sinasabi ng salita ng Diyos na hindi naiintindihan ng mga teachers of the law na supposed to be dapat naiintindihan nila yung ginagawa ng ating Panginoon. Bakit kaya hindi na maintindihan? Kasi iba ang kanilang kaisipan. Verse 6. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. So yan na po yung sinasabi na pagdating ng ating Panginoon. No? Diretso natin. Ito pa rin. Ayan. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. Karto. Nawala na? Yung pala ang ganda po. Shepherd of my people, Israel. So dapat, alam ng mga teachers of the law, yung pagdating ng ating Panginoon. So dapat, sila yung supposed to be na magsasabi na tama yung ginagawa ni Lord. Tama yung sinasabi ni Jesus. Tama yung ginagawa
ng ating Panginoon. Kaya nakakalungkot po eh. Bakit? Yung supposed to be, di ba kanina yung mga pamilya, tapos sumunod yung mga nag-aaral ng salita. So again, hindi dapat kukontrahin si Lord kasi dapat naiintindihan na yung ginagawa. Bakit? Kasi yung ginagawa niya, it is written, nakasulat. So kung pag nakasulat, ang gagawin mo na lang, maniniwala ka, sasampalataya ka. Kaya lang, hindi mo sasampalatayanan ng isang tao o isang bagay kung hindi mo naiintindihan. Ama, pag hindi mo siya kilala. So again, palagi din na sa atin natin ito, pinagtitigilan natin, na kailangan kilala natin si Lord. Kaya lang, paano natin siya makikilala kung hindi naman natin siya binibigyan ng importansya? Hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Makikilala mo lamang siya kapag patuloy at patuloy at patuloy at patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Hindi natin siya makikilala sa pamamagitan. Kaya na sinasabi ko po, sandali lang ito. Kaya nga tayo sinasabi natin, Panginoon, pagbabaaral ng salita ng Diyos, araw-araw. Hindi tuwing linggo. Hindi tuwing birthday mo lang. Hindi tuwing Pasko. Hindi tuwing New Year lang. Hindi tuwing lalo ngayon. Mahal na araw. Paano malalaman na hindi tayo dapat nagpapapako? Eh kung hindi ka naman nagbabasa, baka mamaya sabihin mo, Lord, kulang pa kasi yung ginawa ko eh. Kaya magpapapako ulit ako. So makikita mo, nagpapapako yung iba. Di ba? Malapit ang mahal na araw. So anong gagawin mo? If you cannot beat them, join them. Kaso mali yun eh. Kasi ginawa na ng ating Panginoon, once and for all. Tapos na. Ang gagawin na lang natin, maniniwala, sasampalataya na lang tayo. Kaya lang, again, paano kang maniniwala kung hindi mo naman binabasa, hindi mo pinag-aaralan, hindi mo binibigyan ng importansya, hindi mo maintindihan talaga. Hindi natin maintindihan. Baka magugulat ka na lang, bakit ganun parang? Kaya kung isa may nagtanong eh, basta bakit parang paulit-ulit lang yung sinasabi ng Bible? Pasinin po ninyo yung mga nagbabasa. Sana nagbabasa ka. Yung sinabi sa Matthew, bakit sinabi rin sa Mark? At yung sinabi sa Mark, bakit sinabi rin sa Lucas? Bakit sinabi rin sa Mark? Lucas, John. Bakit sinabi rin? Kasi po yung sumulat ng gospel ay puro mga disipulo ng ating Panginoon. So hindi po pwede na magkakaiba yun. Kasi minarinig ako ng iba, Pastor, siguro kaya pare-pareha sila, nagkopyahan sila. Nagkopyahan mo sa, writing ko sa Matthew, Mark, Luke, tsaka John. Hindi po. No? Kaya ganon, nag-aral sila na ganon, pinag-aralan na sinuro. Kaya nga, mayroong mga bagay na nandun sa Mark na wala sa Matthew. At mayroong sa Matthew na wala sa Mark at John. Bakit? Kasi iba-iba naman yung senaryo. Iba-iba naman yung pagkakataon. At depende pa yung sa sumulat. Kagaya kay Lucas, isa siyang doktor. Kaya pag pinasa mo yung Lucas, makikita mo, bakit ganun yung ano niya parang tungkol sa, parang nagbibigay ng prescription pag pinasa niyo kay Lucas. Kasi isa siyang doktor eh. Oh. Pagdating naman dun sa Romans, bakit ganun yung pagkakadeliver pag binasa mo? Kasi yung nagsulat, si Paul, isa siyang lawyer. Kaya iba-iba yung paraan. Pero, ang patutunguhan pa rin, tinutumpok pa rin, ang gusto pa rin itaas, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Walang iba. Doon pa rin patungo. So again, nagkakaisa. Nagkakasama siya. No? Kaya naman, ang ating Panginoon Jesus, dahil ayaw maniwala nito mga teachers of the law, sinabihan niya ito mga ito. Mark 3:23. Tingnan po natin. Pwede pakibasa? 1, 2, 3.
Amen. So, base dyan, ang ating Panginoon, nung siya'y ayaw maniwala sa Kanya, pwede naman parang mag-review. Nung ni-review niya. Pero mag-iingat po tayo sa pag-review, ha? Yung pag-review, baka mga sabihin kagaya ng iba. Di ba dun sa portico ng templo, may nagbebenta ng mga hayop para doon sa tinatawag nilang sin offering. Anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Binalibag yung lamesa. Baka kung gagayahin yun. Baka sabihin na. Bakit ba binalibag? Sinusunod ko lang ang ginawa ng Panginoon nagbabalibag. Baka mamaya ikaw ang ibalibag. Diba? Paano pumunta ka sa isang... Kasi, ayun, ulitin ko po, palagi ko pong sinasabi ito. Hindi po natin kailangan makipagbaliktaktakan o makipag-away para yung aking paniniwala ay sundin po nila. Ulitin ko po. Kasi may mga naano kong ganun na pinipilit niya to the point na nakikipag-away na doon sa kanyang paniniwala. Hindi po tayo nakikipag-away. Tama ba? Tandaan niyo po, hindi natin kailangan makipag-away dahil ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo, magpapaliwanag. Hindi tayo. Sinabi lang natin, pero bahala po ang Espiritu Santo na magbigay po ng conviction. Hindi po tayo magbibigay ng conviction. Gagamitin lamang po tayo para sabihin ang tungkol sa salita ng Diyos. Pero again, ang conviction nasa ating Panginoon. Kaya, kung kinakailangan, kagaya sa ating Panginoon, ginawa niya ito, kasi gusto niyang itama yung mga tao. Gusto niyang malaman ng mga tao na mayroong pag-asa na kailangan sabihin natin. Ganito po kasimple yan. Whether may makikinig o wala sa sasabihin natin, kailangan sabihin pa rin natin. Sino may mga anak dito? May mga anak. Di ba yung anak mo pag nagsasabi ka, dalawa yung anak mo? Meron kumisa sa mga anak mo na hindi sasang-ayon sa sinasabi mo. At merong sasang-ayon. So, anong gagawin mo? Ititigil mo? Itigil natin? No! Itutuloy natin. May 5 po akong anak. 5 nga ba? May ganun, no? May 5 akong anak. Nung maliliit pa sila, pag may sinasabi ako, nakikinig sila. Nung lumaki na sila, nakikinig pa rin. Kaya lang, kuminsan may mga nagpapaliwanag. May kanya-kanya ng paliwanag. Bakit? Kasi nagbabasa na nalalaman na. Sa totoo lang, may mga times na pag pinakinggan ko yung mga anak ko, lalo sa kalungyan na, tinitingnan ko, pinakinggan ko, mayroong punto sa tama yung sinasabi niya. So, babalikan ko yung salita. Aalamin ko. Isa ito isang halimbawa lang. Minsan, nandiyan naman yung mga anak ko maabot ba ito sa Australia? Kasi yung anak ko isa nasa Australia na baka mamaya hindi makaabot, sana makaabot. 5 sila. Kasi 4 na lang sila nandito ngayon. Pag may sinasabi ako, minsan nasabi ko sa mga anak ko, minsan nasabi sa anak ko, magpunta kayo sa church, umatin kayo. Kasi ako yung leader, ako yung pastor. Kailangan umatin kayo. Nasopla ang anak ko. Hindi ko nasasabihin kung sino. Sinabi ka na sa akin, Papa, pumupunta ako sa church, hindi dahil sa iyo, kundi dahil kayo. Dapat ganun, di ba? Hindi pupunta yung anak natin o hindi pupunta yung asawa natin dahil puntasig na pagbigyan ng asawa. O kaya puntasig na yung magsasalita ka mag-anak mo. O dahil nagtayo ng simbahan ito ay lolo mo. Hindi ganun. Kaya ka pumunta sa simbahan dahil gusto mong malaman kung ano yung mensahe na ibibigay ng Lord. Para lalo makilala si Lord. Wala nang iba. Kaya ka pumunta sa church dahil gusto mong makilala si Lord. Bakit gusto mong bang makilala? Dahil gusto mong malaman kung paano mo siya mamahalin. Kung paano natin siya mamahalin. Kung paano natin siya pagsisilbihan. Kasi pag mahal mo isang tao, pagsisilbihan mo, tama? Mga asawa, mga babae. Diba? Pag mahal mo yung asawa mo, pinagsisilbihan mo. Tama ba? O tayo mga lalaki nagsisilbihan. Mga asawa lalaki. Tayo mga tayo. O
diyan ka lang ha, ako magsasaing, ako magluluto, anong gusto mong ulam? Tapos sabihin ng asawang babae, alam mo naman yung paborito ko, tatanong-tanong ka pa. Ang sungit ano? Ipagluluto na, ang sungit pa. No? Natatawa tayo, pero nangyayari ba yun? Bakit mga ganyan mga kakampi ko mga asawang lalaki? Totoo yan, pastor. Totoo yan. Ang sungit yan, pinagluto ko na eh. Ang hirap kayo magprito ng itlog. Di ba? Ang hirap lalo, di mo alam, baka masunog yung ano. Tapos pagka-prito ng itlog, gusto pa, pinagprito mo na, gusto pala scramble. Iprinito mo lang gano'n. Isa maghihiwalay na dahil lang sa pagprito ng itlog. Sobra, no? Again, kailangan po natin ang kakampi. Tama ba? Para magawa natin yung tungkulin mga bahagi ng salita ng Diyos, kailangan natin ang kakampi. Parang dito, hindi ko po makakaya na magkaroon po ng service kung wala po yung praise and worship. Hindi ko makakaya. Mahirap po yun kasi may nangyayari naman gano'n. Yung pastor, siya yung tumutugtog, siya yung kumakanta, siya yung naglilinis sa simbahan, siya rin yung nagpipreach, siya yung magsasermon. Actually, maraming pastor po gano'n. Karamihan po patay na. Hindi totoo mo yan. Kasi kinuha mo lahat eh. Hindi natin pwedeng kunin lahat. Tama ba? Kasi kailangan natin, kagaya nitong tatlo natin, puro puging siya, no? Pupuging niya, kailangan kasama natin sila. At saka, binuhin mo kung ako pa yung operator ko na kami kasi, teka po pipindutin ko ba? Puti na lang meron ganyan. Tama ba? Kung ako pa maglilinis ito, baka mamaya si Pastor, bakit nagdunis ito mo ba? Ako pa naglinis eh. Buti na lang meron po tayong naglilinis para sa atin. Ano ibig sabihin? Sa buhay na ito, kailangan natin ng alay. Kailangan natin ng kasama. Hindi mo magagawa ang isang bagay nang wala kang kasama. At ang pinakamasarap na kaalay mo, yung iyong pamilya. Tama ba? Kaya mga nanay, tatay, mga anak, lalo na mga anak, suportahan natin ang tatay at nanay natin pag nasa loob ng church. Hindi na pag nasa loob ng church, lahat ng ginagawa para sa Lord. Kailangan natin yan. No, hindi ako makakatayo dito, kagaya po nito, naka-print po yan. Kung hindi dahil kay Manny, hindi ko maano po ito. Hindi ko magagawa ito. Bakit? Kasi mayroon mo nagagawa para sa akin. Kagaya nito, naka-online po, maka-online po mamaya. Hindi ko na magagawa yan. Hindi ko na kaya yan. Kagaya nyo sinabi ko, nagsasalita ko, teka, mali yata, tatakbo pa ako yan, ako magpipinto. Ang hirap kaya nun. So again, kailangan natin ng alay. Kaya lang, ang problema, paano yung kung supposed to be na kaalay natin, ayaw magpaalay, ayaw tayong kampihin. No? Ito pala yung sinasabi ito. Bagamat hindi na nangyayari. Sa totoo lang noon, gusto kong kaalay sa basketball, hulaan niyo ko sino. Ha? Si Chris. Kasi yung feeling ko noon, lalo ng mga bata pa kami, pagkakampi ko si Chris, ang feeling ko noon, mukhang 98% kami mananalo. Kahit na seniorito lang ako nakatayo, si Chris pagod na pagod, talon ng talon, black na black ako, nakatayo lang. Sabi ko, ang sarap maging seniorito. Kakampi mo si Chris, lahat gagawin. No? Noong panahon na yun. Chris, 20 years ago? 20 years ago, dahil, ano po sabi ko, hinang ko na yung aking jersey. No, kasi wala akong magawa Baka mamaya, ano na lang ako, talagang hindi na seniorito So again, kailangan natin ng kakampi. Hindi natin magagawa isang bagay kung wala tayong kakampi. Pero ang problema, paano kung walang talagang sa pamilya nung ang gusto ko magpisa? Paano kung sa ating Panginoon, teachers of the Lord na dapat kakampi? Ano ang kampi? Iba ang gusto nila, ibang patakan nila sa buhay. Pero buti na lang, merong Romans 8:31. Tingnan po natin. Romans 8:31. Ayan. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us?
Ito po maganda. Hindi man tayo magpihin ng mga kasama natin sa bahay. Hindi man tayo magpihan ng mga kaklase natin sa eskwelahan. Hindi man tayo kampihan ng mga kasama natin sa trabaho. Si Lord kakampi natin. At kapag kakampi natin si Lord, sino kaya ang tatalo sa atin? Di ba? Parang kahit ganito. David and Goliath. Sino ba kakampi ni David para magtagumpay siya? At that time, si Lord. Kasi mga kasamahan niya, di ba? Duwag nga ay takot eh. Isang bata, actually hindi pa siya binata, binatino pa lang siya. Kakalabanin niya si Goliath na napakalaki. Walang gustong kumampi sa kanya, puro duwag nasa likod. Pero nanalo siya dahil kakampi niya si Lord. Di ba? Si Moses, yung mga kasama niya, umaatras na, nagtatakbuhan na. Ayaw maniwala, gusto na nga siyang patayin eh. Di ba? Tatawag sila sa Red Sea. Gusto na siyang patayin. Kasi dinala mo ba kami dito para mamatay lang kami dito sa ilang? Kasi pinadaan sila doon sa may dagat. So paano na wala pa naman hindi naman sila, wala naman silang barko. So ang ginawa ng ating Panginoon, alam niyo yung istorya, nahati ang agad, nakakamit sila. Again, if God is with us, who will be against us? Hindi kayo magkaintindihan ang kasama mo sa bahay, si Lord na iintindihan tayo na ginagawa natin yung tama. Yung kasama mo sa trabaho, hindi ka maintindihan, dahil ginagawa mo yung tama, si Lord gagawa ng paraan para makita, ma-realize sila na tama ang ginagawa natin. Yung kasama mo sa eskwela, ginagawa nila, sabi nga, if you cannot beat them, join them. Sabi, gagawin ba natin? Pero salamat, dahil meron tayong kakampi ang ating Panginoon. Di ba? Meron kang kakampi ang ating Panginoon. Kakampi din natin, hindi lang si Lord, pati ang kanyang salita. Tingnan po natin sa 2 Timothy 3:16. Pakibasa po. 1, 2, 3. Okay. Tingnan niyo po yan. Mahirap po magbigay ka ng pagtatama sa isang tao na wala kang basihan. Parang ganito. Hindi mo masasabi sa isang tao na hindi maganda sa kanyang katawan ang bisyo o ang klase ng bisyo dahil masisira ang kanyang katawan. So, ano magbabasihan mo? Sasabihin mo na, hindi sabi ng doktor yan. Pwede rin naman. Kaya lang, sa totoo lang, nakakita na ba kayo ng doktor na naninigarilyo? Nakakita na kayo ng doktor na naninigarilyo? Kung iba, hindi na nakikita. Marami po. Marami. Pero ano ng doktor na hindi maganda sa katawan ang sigarilyo? Pero bakit naninigarilyo pa rin yung doktor? Sa inyo. Kasi marami rin gamot. Marami namang para maano yung gamot. Pero hindi eh. Hindi ganun eh. Bakit? Hindi natin masabi mga bagay na ito. Kasi, dapat meron tayong verse na sasabihin sa kanila. Kaya nga sinabi, all scripture is God-breathed and it's useful for teaching. Magagamit natin. Paano? Sasabihin mo sa hindi sabi kasi sa 1 Corinthians 3:16 na kailangan ingatan natin physical natin katawan. Dahil ito'y templo ng Espiritu Santo. Hindi natin pwede sirain. So, hindi mo kailangan maghanap ka ng kakampi o ng tutulong sa iyo. Mismo yung salita ng Diyos, pwede mong ibigay sa Kanya. Meron kang tatakbuhan. Meron kang pupuntahan. Hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Marami naman yan eh. Hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siya raw isang propeta lang. So, anong gagawin mo? So, na ano ka, wala kang masabi, wala kang kakampi. Ang salita ng Diyos pwede mong puntahan. Ano sabi? Doon sa awit, ang sinabi doon sa Hebrew,
na mismong iyong Ama na nasa langit, tinawag ang ating Panginoon Jesus na Diyos. So kung hindi siya Diyos, bakit siya tatawagin Diyos? Again, kung alam natin yung salita ng Diyos, meron tayong masasabi. Kaya nito. Andiyan na naman siya. Ano ibig sabihin? Kakampi natin si Lord, kakampi natin ang kanyang salita. So kung meron tayong kanyang kakampi, imposible na hindi tayo magtagumpay. Tingnan niyo po itong Ephesians 8:9. Basahin natin. Pakibasa ko. Tingnan niyo po yan, ha? Maliwanag na maliwanag. For it is by grace you have been saved through faith. Alam niyo ba na maraming mga tao na pag binasa mo yan, sasabihin nila, ang bilis naman ng kaligtasan sa inyo, ang dali lang. Sabi, kailangan lumakad ng panahon, no? Kailangan talagang magpapako pa sa krus, pagpalatig ng likod, kailangan para kami ay magkaroon ng kaligtasan. Pero base dito, kailangan pa ba yun? Kailangan pa ba yun? Hindi. Kasi purely by grace na ligtas tayo. Hindi sa kung ano paman, kundi by grace. So kung by grace, hindi natin ito pinagtatrabahuhan. Kaya nga sabi, not by works, so that no one can boast. Bakit? Kasi, aminin man natin at hindi, kumisa may kayabangan tayo. Kasama po ko doon. Di ba, lalo pag sinabi na isang tao, hindi naman gusto pang mamayabang. Tapos magyayabang na. Magsasalita na ng pagkayabang. No? Ganito po yan eh. Hindi mo sa pagmamayabang ha, pero ganito po yan eh. Mag-umpisa na. So, dapat malagay sa utak natin na hindi tayo naligtas. Sasabihin natin sa iba, hindi po kami naligtas dahil pumunta po kami doon sa simbahan. Ulitin po, marami kasi akala ng iba, pag pumunta ka sa simbahan, pag dumating si Lord, ligtas ka na. Hindi po. Kasi kailangan tanggapin natin si Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya para siguradong kaligtasan. Maraming magsasabi. Pag tinanong mo, bro, siguradong kaligtas ka na? Oo naman, wala akong inaagabihan ng tao eh. Base dyan, hindi dahil sa good works nga natin eh. Hindi dahil mabait tayo. Di ba? Hindi dahil sa mabait tayo, kundi dahil naman sa biyaya ng Lord. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya napakapalad natin dahil mayroong isang Jesus na matay sa krus para tumusin tayo. Kasi kung di niya ginawa yun hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa kasalanan natin. Nandun pa rin tayo. Pero salamat, dahil buti na lang, kaalay natin, kakampi natin si Lord. So hindi po nakakatakot mag-serve kay Lord. Hindi nakakatakot. Kasi may mga tao ang kilala na gano'n, na hindi na nag-serve kay Lord. Bakit? Kasi sa trabaho na pinapersecute siya eh. Wala siyang kakampi. Huwag po tayo matakot. Kahit sa eskwelahan, wala kang kaibigan dahil iba yung paniniwala mo. Huwag kang matakot. Bakit si Lord kakampi natin? Kasama natin si Lord. Diba? Sabi gano'n, if God is with us, who will be against us? Tandaan natin ang ating Panginoon mismo. Ang daming tumutulig sa Kanya, pero sa pangangatuwiran walang nagtagumpay. Bakit? Alam niya yung salita ng Diyos eh. Tayo rin. Kahit kami rin tumulig sa atin, dahil alam natin yung salita ng Diyos, hindi po pwede na hindi tayo magtagumpay. Bakit? Alam ng Diyos eh. Na kailangan natin eh. Kaya masabi, di ba, sa binabasa natin palagi sa Matthew 28:19, ano sabi? I am with you hanggang katapusan ng mundo. Hindi tayo iwanan ng Lord. Hindi tayo pababayaan ng Lord dahil alam niya na napakahirap ang magbahagi. Hindi tayo iwanan. Kaya lang, tanong, hindi ka ba magpapaiwan? Baka lalayo ka sa Kanya. Kasi pinakamadaling solusyon pag meron po nagpe-persecute sa inyo, mag-give up ka na lang eh. Tama ba? Pinakamadali. Bawa, naano ka na sa klase,
binubuli ka dahil hindi parehas ang paniniwala mo. No? Sila pag naglalakad, iba ang sinasabi, ikaw naman, iba ang sinasabi mo. So, ang gagawin, bubulihin ka talaga. Pero tanong, magtatagumpay kaya sila sa'yo? Kapag kasama mo sila, meron kaya silang masasabi pag alam mo yung salita ng Diyos? Kasi sila, hindi, sabi niya ulit. Teka, sabi nila, pero ano sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya nga kung meron tayong kakampi talaga eh. Wala tayong yung tipo magtuturo ka. No? Ano sabi? Hindi sabi ng pastor namin ganito eh. Dapat ganito eh. Dapat ganito eh. Teka, masabihin sa inyo, bakit ano ba yung pastor nyo? Ano bang alam niya? Pero kung ikaw mismo, sabihin nga natin ito, sabihin nga po natin, ikaw mismo, alam mo yung salita ng Diyos, hindi po pwede na matalo ka. Okay? Hindi tayo makikipagtalo o makikipagdebate. I-depensa lang natin yung faith na meron po tayo. At wag po tayo makikipagdebate dahil ang salita ng Diyos hindi po kailangan i-debate. Ako napakasimple po. Pag ayaw maniwala sa akin, kasi, ulitin ko ulit. Sinabi nga sa akin isang kapulisan, head ng pulis, so anong gagawin ko ba? Paano kaya? Kawawa naman yung mga tao na sincere naman sa kanilang pananampalataya. Yung nga lang, nasa mali sila. Sabi gano'n. Pag-pray mo lang ako, hindi natin kanilang ipag-away sa kanila. Pero ang hirap pastor eh. Kaya nga mahirap, kaya nga kailangan natin si Lord eh. Hala? Mahirap di ba? Mga kasama sa eskwela, kasama sa trabaho. Hindi. Magugulat sila, kakain nila, pipikit ka pa. Kakain natin, natutulog ka pa. Hindi nila alam, nagpe-pray ka. No? Tama ba yan? Kapag itenjar, huwag mo lang gagawin yun. Nagdadrive ka, pumipikit ka, mahirap yun. Mahirap. Baka mag-drive. No? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin lang, kailangan natin nakaalay sila. Kaalay natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga niya sa John 3:16, na gusto ng Lord, maging kaalay niya tayo. Ano sabi niya? Ang nasa po, paborito natin ito eh. 1, 2, 3. Eternal life. Yan po yung kakampi natin. Yan po yung kaalay natin. Na ayaw niya na mapahamak ang bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niya, palaging pagtitiinan natin ito, anak, yung sinasabi ng ating Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ayoko mapahamak ka. Gusto ko maniwala ka, sumampalataya ka sa akin, at promise, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sino po sila gusto ng buhay na walang hanggan? Yung hindi lang dito. Kasi tayo, hindi lang tayo pang dito, pang kalawakan din tayo. Tayo po ngayon. Tayo po ito ngayon. Kapatid, sa pagkakataon ito, napakapalad natin dahil meron tayong Diyos. Nakakampi natin. Gusto mo rin ba talaga siya na maging kakampi? Gusto mo ba na maging kaalay mo ang ating Panginoon? Ang sabi na ng salita ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Pero hindi sapat na alam natin yun. Kailangan sumampalataya tayo at manalig tayo na tayo kailangan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, sa oras ito, aanyayahan kita na sumunod ka sa isang panalangin ng pagtanggap, pagkukumit ng buhay sa ating Panginoon. Dahil gusto ng Lord na gamitin tayo na daluyan ang kanyang pagpapala. At sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng ating buhay, pagkatalaga ng ating buhay, dito magsisimula ang channel ng blessing sa ating buhay. Kaya kita sumunod sa panalangin, ang kinin mo na sarili mong panalangin ito, sapagkat ang panalangin ito ay pagtatalaga at pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon. Panginoon Jesus, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos
na hindi napapagod, hindi napapagal, bagkus patuloy na kumakatok sa aming puso. Gusto mo po, Panginoon, na ikaw ang totoong maghari sa buhay po namin. Kaya sa oras na, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, tinatanggap ka po namin, at kami sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa namin sa buhay namin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Ang oras na, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Ikaw po ang kumatakbo sa lahat ng pangangailangan namin. Kapatid, bilang isang anak o may relasyon sa ating Panginoon, ginawa mo siyang alay ng iyong buhay, ito rin yung pagkakataon. Meron kang karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Hilingin natin sa Kanya, ano ba lang yung physical na karamdaman sa mga oras ito? Sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Nakikinig siya. Opo, Panginoon. Kailangan namin kagaling ng physical. Galing po sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa kagalingan. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na ginagalawan natin, sa loob ng ating tahanan. Hilingin natin sa Panginoon na maging kaalay natin itong mga mahal natin sa buhay. Mga kasama sa trabaho, sa eskwela, sa tahanan. Kasi sila yung supposed to be na magiging supporter o alay natin sa buhay na ito. Patuloy lumapit tayo sa ating Diyos. Matuto tayo magpatawad, magpakumbaba. Matuto rin tayo humingi ng tawad kung tayo man ay nagkasala. Ipaalala ng Diyos sa atin kung tayo may pagkukulang o mayroon man silang pagkukulang. Ang ating Panginoon, nung nakapako siya sa krus, wala pang humihingi ng tawad sa Kanya, inunahan na niya, sinabi niya, Aba, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Marami sa ating mga kasama na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo na nakakaalam ng tama at mali, tayo ang kailangan maging flexible. Tayo ang mag-adjust. Hindi para makipag-compromise, kundi para makita natin na talagang tayo ay peace maker sa mundong ito. Kaya na rin, meron kang problema spiritually, nahihirapan ka, natutulong sumamba kay Lord. May mga bagay na umahat lang, ito yung pagkakataon. Hiningin natin kay Lord na palayain tayo sa lahat ng talikala na ginagawa ng kalaban para hindi tayo totoong makapagsamba, makapag-serve para sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Lord. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagkakitaan, wala kang trabaho, hindi gusto ng Lord na manatili ka sa ganyang sitwasyon. Kasi sabi ng ating Panginoon, gusto niya na tayo ay maging masipag. Kung ikaw man na mayroong trabaho ngayon, nahihirapan ka, bigyan ka ng Lord ng extra strength para makayanan mo. Karunungan at kaalaman. At kung meron ka ng trabaho, hilingin natin kay Lord yung mga resources na binibigay sa atin. Gamitin natin ang tama. Gamitin natin ang tama. Hallelujah. Kaya na rin, may mga bagay na talagang gusto natin gawin pero hindi natin magawa. Kampihin natin si Lord sa buhay natin. Gawin natin kakampi sa buhay natin ng ating Panginoon. Lord, sa ating mga kapatid, nagdiriwang ng kalarawan, anniversary, Lord, kung nakaraang taon pinagpala mo, itong panahon na ito ay season din ng pagpapala. Para maranasan ng bawat isa na talagang kami ay para sa iyo at kami ay kaalay mo po sa paglilingkod. Salamat po ng marami.
Patuloy, Panginoon, pagpalain po ang bansang Pilipinas. Dahil alam po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ikaw ang nagmamay-ari. Kaya nilalagat po namin sa iyo lahat ng aming mga leader, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, magampanan nila ang tungkulin nila na may banal na takot po sa iyo. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga pulis, mga military, magawa nila yung kinatungkulin ayon sa sinasabi po inyong salita para patuloy magkaroon po ng peace and order ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na sa araw na ito kinatagpo mo ang lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nanonood ng online na gawain ito, mga taga Pangasinan, mga taga Laguna, mga taga Marikina, gayon na rin, Panginoon, ang mga taga Abra, gayon na rin, Panginoon, ang mga kabansa 79 na nagdigiligpit, nanonood. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na gagawa po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. At sa umagang ito, Panginoon, tinatagubilin namin ang aming mga sarili para sa isang linggong gawain. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na huwag kami iiwalay sa iyo. Totoo na maging alay ka sa buhay po namin para magampanan namin yung nilagay mo na mga tungkulin namin sa aming mga balikan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, umaasa po kami na sa susunod pang mga araw kami magtatagumpay dahil ikaw ay aming alay. At salamat po ng marami dahil alam po namin na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Ibigay po natin ang pagpapala sa aming Panginoon, kamayan po natin ang bawat isa.